Pero ito raw ang kagulat-gulat. Hindi raw kasi inaasahan ni Grace Poe na maging top-notcher siya sa senatorial race. Pero ang mga kasama niya sa Team Pinoy, hindi na raw nagulat sa resulta ng bilangan. Mean Los Baños, ikwento mo. Hindi ko alam sa inyo, pero para sa amin sa LP, ito, selebrasyon na ito, ha? Sorry na. Bagamat partial unofficial pa ang inilalabas na resulta ng canvassing, masaya na rin daw si DILG Secretary at LP President on Leave Mar Rojas sa 9-3 na resulta ng senatorial race. Well, maganda itong 9-3 na ito, pero mas maganda kung naging 12-0 ito. Ganun pa man, nalulungkot ako doon sa tatlo naming kandidato na sa aming tingin ay talaga namang kwalipikado. Hindi na raw nagulat si Rojas na top-notcher sa partial unofficial count si Grace Poe. Tiwala raw ang Team Pinoy sa kakayanan ni Poe. Tingin ni Rojas, nakatulong din ang impluwensya ng pumanaw na ama ni Poe na si FPJ. FPJ got roughly about 11 million votes. So, yun na yung yun ang unang pinakakapital ni Grace. Ang tanong ng marami, posible na bang tumakbo sa mas mataas na posisyon si Poe, gayong napatunayan niya ngayong malakas siya sa publiko? Always, whoever is number one, nagkakaroon ng pressure, nagkakaroon ng ibang pagtingin. Nasa sa kay Grace yun kung ano ang kung paano niya tatanggapin ito. Tiwala si Grace Poe na makakapasok siya sa top 12 pero maging siya ay nagulat din sa pangunguna niya sa labanan. Hindi ko rin po talaga inasahan ito. Pag ako po'y nagdadasal, palagi kong sinasabi na sana manalo ako. Pero sana hinihiling ko lang kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon ay sana doon naman sa safe na numero. Kasi di ba mahirap naman yung sa 12 at saka 11. Ikinatuwa rin ni Poe na pasok sila sa top 3 ni Legarda at Chis Escudero na kasama ng kanyang ama na si FPJ sa laban noong 2010 presidential elections. Ang consistent number 1 sa mga senatorial survey at ngayon top 2 na si Loren Legarda, naglabas na rin ng pahayag para batiin si Poe. Patunay daw ito na matindi ang suporta ng tao sa kanya at sa ama niyang si FPJ. Magkatandem si FPJ at Legarda noong 2004. Sa kabila naman ng malakas na ipinakita ng administrasyon sa senatorial race, tila na pag-iiwanan sila sa ilang malalaking syudad at probinsya gaya ng Manila, Caloocan, Pampanga at Pangasinan. Ayon kay Rojas, hindi ito balakid sa administrasyon ni Pinoy. Pero ang Malacanang hindi pa sinusuko ang mga lokal na posisyon. The congressional races are not over yet. We're looking at all the congressional races as well as the local government races. We'll see the whole entire picture. Let's not get pockets of areas where there seems to be where the administration candidates seem to be trailing. Sapat na rin daw patunay ng suporta at tiwala ng taong bayan kay Pangulong Aquino ang tagumpay ng 9 nilang kandidato sa Senado. Mean Los Baños, News 5.